Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Giselle Salcedo. So, andito tayo guys ulit para mag-share ng kaalaman. Kaalaman about sa YouTube. So, gusto ko lang mag-share ng video kung paano mag-start sa YouTube or paano gumawa ng YouTube channel. So, ayun guys. Meron ako ditong kodigo. Ayan, nakasunod siya dito. Kasi para hindi ako malito i-explain at saka para masabi ko yung mga dapat kong sabihin. So, ayun guys. Don't forget like and subscribe to my channel. So, ayun, para ma-update kayo sa mga bagong video ko. So, pasensya na kung ngayon lang ako ulit nakapag-video dahil masyado akong busy at saka, ayun. So, ayan, ito yung time ko ngayon at ako'y ganadong-ganado kasi soon i-explain ko sa inyo, gagawa ko ng sunod na video para dun kung bakit na-inspire at na-motivate ulit ako ngayon. Okay, so ayan, i-share ko na sa inyo guys, paano ako gumawa ng sarili kong YouTube channel. So ayan, step by step, paano magsimula sa YouTube or sa YouTube. So ayun, gusto mo ba na mag-start or nag-iisip ka na mag-start? Huwag mo nang pag-isipan kasi dapat gawin mo na, as in now na. So, ayun, dapat gawin mo na kasi sayang yung oras, yung time, at yung opportunity na pwede mong makuha kay YouTube. So, ayun. Paano nga ba mag-start? Gumawa ka ng Gmail account mo. So, ayun ang ginawa ko. Gumawa ako ng Gmail account ko, pumunta ka sa YouTube, at mag-create ka ng account. So, ayun. So, madali lang naman gumawa ng account. Basta may Gmail ka. Punta ka lang sa gmail.com. Tapos, may register doon. I-register mo lang yung name mo, yung email address na ginagamit mo. Kasi yun yung i-apply mo kay YouTube channel. So, ayun. Kapag nakagawa ka na or nakapag-create ka na ng Gmail account mo, punta ka sa YouTube channel, then i-log in mo doon or sign in mo doon yung ginagamit mong Gmail account. Kasi doon din magme-message sa inyo si YouTube channel. Okay, guys? Then, mag-create ka ng sarili mong name. So, kung ako sa inyo, ang gawin nyo is yung unique. Kumbaga, or yung mas madaling hanapin. Huwag yung Jejemon, guys. Kasi, mahirap yun, mahirap i-type or mahirap tandaan ng mga tao. Magbigay kayo or mag-name kayo lang sa YouTube account nyo. Kahit naman ano pwede, kahit anong name. Pero, maisasuggest ko is yung mas madaling i-type, mas madaling hanapin ng mga tao. Yung pangalan nyo, yung matatandaan kayo. Kagaya na lang nung sa akin. Kasi yung YouTube channel ko is Giselle Salcedo. So, yun lang naman yung name ko, as real name ko, hindi yung ginamit ko sa YouTube channel ko. Para hindi rin ako mahirapan at hindi rin mahirapan yung iba na mag-research or mag-search sa akin. So, ayun guys. At, yun ang huwag niyong kakalimutan yung channel description nyo. Okay guys, makikita niyo doon kapag meron na kayong YouTube channel. And then, pangalawa, kailangan mong mag-create ng content. As in, magandang content. So, ayun guys, kagaya natin sa mga baguhan, kagaya kong baguhan. Maisasuggest ko, siguro mas maganda na gumawa ka ng content na madaling hanapin ng mga manunood or mga viewers mo. Kagaya na lang ng how to create or how to make, ganon, or paano
yung mga ganong content, yung madaling hanapin. Kasi, yung may sasuggest ko yun, kasi yung ginawa ko is nag-daily vlog agad ako. So, yun, walang masyadong nanonood dahil hindi pa naman ako ganon kakilala. So, hindi pa ano yung name ko para maraming makapanood or maraming maghanap. Kaya, ang maganda, ang gagawin yung content is yung tulong sa mga viewers mo, yung makakakuha sila sa inyo ng mga impormasyon na makakatulong sa kanila. So, ayun guys, yun ang mas madaling hanapin, no? At yun, pwede naman kayong mamili ng gusto nyong content. Kagaya nung, ako kasi nag-start ako, nag-daily vlog ako. Kasi nga na-inspire ako, na-motivate ako. So, ayun yung una kong ginawa. Na wala masyadong viewers kasi hindi nga ako kilala. So, pangalawa, nag-review ako ng product. So, hindi ko rin masyadong, yun na rin yung pag-review. Kasi syempre, kapag nag-review ka ng mga makeup, kailangan mo ng... So, ayun. Yun ang hindi ko na ituloy kasi nga walang budget. So, ayun. So, nagawa ko ng ibang content. Mukbang. So, ayun. Mukbang, kasi hindi naman talaga mukbang na talagang yung maraming pagkain na talagang patok sa mga tao. Kasi, di ba ang mukbang is dapat yung pag marami, as mauubos mo. So, ayun. Sa akin kasi yung kung ano lang yung kinakain ko, yun yung sinishare ko tapos nagkakwento lang ako. So, ayun. May mga nanonood naman, pero hindi ganun kadami. Di ba? So, ayun. Kaya, yun, kung gusto nyo na mas maraming makapanood sa inyo, mas madaling mahanap yung, or mas gusto nyo mas mabilis or mas madami kayong viewers, yung mas madaling content or yung mas makakatulong sa mga manonood. And then yun, pwedeng mga beauty vlogs kasi makakatulong sa kanila yon sa pampapaganda. Okay, diba? Tapos, yun, kasi yung daily vlog, hindi rin siya para sa mga baguhan na, hindi kasi mag-daily vlog ka agad kasi hindi ka pa naman ganun kakilala. So, ayun, ulit na tayo. And then, sino ang gusto mong manunood sa'yo? Diba? What, who, why, where, and when. So, meron tayong 5 W. So, what? What? Kunyari, ano yung gusto mong gawing content? Asa sa'yo na yon kung gusto mong mukbang, beauty vlog, daily vlog, makeup vlog, mga travel vlog, or kahit anong vlog, or mga video na makakatulong paano sa YouTube gawin, sa pagkain, paano magluto, yun, etc. So, ikaw na yung bahala. Ikaw na yung magde-decide kung ano yung gusto mo i-content. At yung pangalawa, who? Sino yung mga taong manonood sa'yo? Pero syempre, kung yung gagawin mo is yung beauty vlog, siguro mga 18 pataas yung mga manonood sa'yo. Tsaka, karamihan kasi is babae, di ba? Pag daily vlog, kapag sa pagkain, kahit naman sino pwedeng manood sa'yo. So, meron nakalagay doon na age limit kung sino yung manonood sa'yo. Nasa sa'yo yun. Ikaw yung sa settings nun. Meron nun sa channel mo, makikita mo yun. Pangatlo, why? Bakit? Why? Bakit mo gustong gawin to? Siyempre may dahilan ka. Dahil inspired ka, gusto mo makapag-motivate yung iba, gusto mong makatulong, gusto mong mag-share ng gusto mong i-share. So, ayun. Where? Saan mo gagawin? Or saan mo gaganapin? Sa akin, una kong ginawa, yung nasa mall kami. Kasi mahilig kami lumabas-labas na ng family. Mag-grocery, gagala. So, ayun. Naisipan ko na yung mag-video. I-video yung daily vlog. Araw-araw na ginagawa namin. Tapos, ayun, kagaya, eto, yung ginagawa ko, dito lang ako sa kwarto.
At nasa likod ko ang cabinet ko. So, ayan. Kahit saan mo gawin, kahit saan mo gustong gawin, as long as yung sinasabi mo, maiintindihan ng manunood sa'yo. At saka hindi maingay. Kasi syempre kapag may maingay, distraction, hindi masyadong maiintindihan yung sinasabi mo. So, ayun, dapat sa tahimik na lugar, kung gusto mong sa tahimik na lugar, basta naririnig or naiintindihan yung sinasabi mo. So, ayun. At yung pang-5, when? Kailan mo gagawin? Diba? Siyempre, kapag nag-decide ka na gusto mong gawin, dapat now na. Diba? Now na. Ayun. So, ayun. Dapat ngayon mo na gawin. Kasi, para hindi masayang yung oras at yung panahon. Paras lang ito. So, ayun. Kaya kung ako sa'yo, now na. And then, yung kasunod is yung filming equipment. So, ayan. Ako, ang ginagamit ko lang is yung phone ko. Nag-start akong mag-vlog. Ang ginamit kong pang-vlogging is yung A5S. So, ayun. Kung nakikita niyo yung video ko, nung unang video ko, A5S yung cellphone ko nun. So, ayun. Basta meron kang camera na magagamit na maayos, pwede ka nang mag-start. Basta may phone ka na may camera, maayos ang camera at audio, video ng camera ng phone mo, pwede ka nang mag-start. Pangalawa, tripod. Kasi mahihirapan ka kapag wala kang tripod. Kasi kapag yung hawak-hawak mo lang yung camera mo, habang nagsasalita ka, nakakangalay, nakakapagod din. So, ayun, kagaya nito. Kailangan kong gumamit ng tripod kasi nakaupo ako. So, pero kung nasa labas ako, nasa mall or daily vlog yung gagawin ko, hawak ko lang doon yung cellphone. Pero may tripod ako na biniling maliit. So, ayun. Or mag-improvise kayo ng pwede nyong gawin kung talagang wala pang tripod. Pwedeng isandal mo sa lagayan ng yung hindi matutumba, yung maayos pa rin yung pagkakakuha ng kamo. Dati ganun lang ginagawa ko nung wala pa kaming tripod. Yun, kaya gawa lang kayo ng improvise para lang makapag-video kayo ng maayos. So, ayun. At yung lighting, yun. Ako, bumili kami nitong tripod. Una kong biniling tripod is yung, yung hawak lang, yung maliit. Wala yung ring light. Tapos, bumili kami nung tripod, na tripod talaga, pero wala rin siyang ring light. Kaya lang nasira siya. So, ayun, nag-decide si daddy na bumili ng tripod na may ring light. Kasi namura lang to eh. Nasa 1,000. So, ayun. Ito na ngayon yung ginagamit namin hanggang sa meron na kaming ring light. So, ayun. Unti-unti lang guys, kapag wala pa, kahit na hindi pa ganun yung gamit nyo, pero kung may phone kayo na pwede nyo magamit pang video, pwede na yun guys. Mag-start na kayo. And then yung audio dapat maganda, malakas at malinaw yung pagsasalita nyo. Okay? At yung background, yun. Yung unang nyo is yung background. Kasi, syempre, mas maganda kung mas aliwalas or mas malinis yung nasa likod mo. Kasi, syempre, pinapanood ka ng mga tao, diba? So, ayun, para hindi masyadong distract ang mga manonood sa'yo. So, ayun. Kaya, ayan. Pinili ko dito sa aking cabinet kasi medyo maganda yung niya, pagka-brown. Tapos may white, diba? And then, guys, video creator. Ang ginagamit ko kapag nag-e-edit ako ng video ko, dati yung Filmora, Wondershare Filmora.
Tapos, in-upgrade ko siya kasi mabagal yun eh. Mabagal yung pag nag-edit ako. Tapos, kapag i-transfer ko na siya sa, yung ano na siya para, yung tapos na yung ma-edit. Tawag dun. Para mabuo na yung pagka-edit mo. Sa dulo ng dila ko, hindi ko masabi. So, ayun. Tapos, in-upgrade namin sa Wondershare Filmora 9. Ayun, sobrang bilis. Sobrang bilis at sobrang dali lang gamitin ang Filmora Wondershare Filmora 9 ang ginamit ko. At yung gamit kong pang-edit ngayon, yun pa rin yun. And then, yung pang-4 is uploading videos. So, ayun. Siyempre, unang-una, title ng videos mo. Kung ano yung madaling hanapin or magandang i-title. Nasa sa'yo, ikaw naman yung choices mo yun kung ano yung gusto mong i-title sa magiging video mo. Then, yung tags. Huwag yung kakalimutan yung tags. Alam nyo ba noon, unang video ko, syempre, hindi ko pa gamay, hindi ko pa alam na kailangan pala may tags, na kailangan mo pala siyang lagyan kasi kapag sinearch siya, makikita at lalabas yung mga video mo na malapit doon sa sinesearch nila. Kasi kapag nag-upload ako, pamagat, tapos wala na. Hindi ko kasi alam saan ilalagay yung tags, yung may hashtag. Sa baba yun ng description, channel description mo. Dapat hindi mo kakalimutan yan. And then, dapat maganda yung thumbnails mo. So, ayun. Minsan nag-upload ako noon na wala akong thumbnails. Kumbaga yung video lang na yun. Walang masyadong effort, diba? Hindi ko rin alam na kailangan pala yun. Kasi syempre, kapag nakita yun ng mga tao yung video mo, ikiklik nila yun. Kasi, lalo na kung maganda yung pagkaka-thumbnail mo. Pero dapat, totoo, yung nasa thumbnails mo, hindi yung, pag in-open nila, hindi yun yung pamagat dun sa sinasabi mo. So, ayun, di-disappoint yung mga manonood sa'yo. Kaya, dapat, kung ano yung thumbnails mo, yun din yung magiging laman nung sasabihin mo or nung content or nung video mo. Para hindi sila mainis sa'yo. So, ayun. At, yun. Yung iba, hindi nila masyadong inaano yung intro at outro. Kasi nga daw, pampadagdag, ano lang daw. Kumbaga, parang nakaka-boring daw yung iba. Pero may sasuggest ko kasi ako, mas naano ko sa intro at saka sa outro. Kasi, syempre, ipine-present mo yung video mo, dapat maganda. Kumbaga yung pag-click pa lang nila, hindi agad yung nagsasalita ka na, hi, hello guys, so ganun. Parang medyo boring na kasi, di ba, kapag ganun, nagpakalala ka agad. So, ayun, mag-effort kayo guys na makagawa kayo ng intro at outro kasi yun yung isa sa mga wow, ang ganda naman ng intro nito, di ba? Yung parang maingganyo sila na manood sa'yo, na parang maganda siguro yung sasabihin nito, di ba yun? Kahit doon, maka 1 point ka pagtingin ng intro mo. At saka ng outro mo. Ako talaga meron ako ng outro at saka intro. Pero sobrang maiksi lang. Hindi ko siya hinahabaan. Huwag yung siyang hahabaan kasi masyadong boring na yun kung hahabaan nyo. So, yung mga ilang seconds lang na mapapanood nila. Okay na yun. Madagdag mo lang sa minutes ng video mo. So, ayun guys. And then, yung pang 5. Yung requirements to partner with YouTube. So, ayun. Last year pa daw, ang old na requirements kay YouTube is 10,000 views. Pwede ka nang maging partner ni YouTube. Pero nung 2018 daw, 2018 or 2019, nagbago yung requirements ni YouTube. At ito ay naging 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So, ayun. Doon din ako nahirapan, sa totoo lang. Doon ako nahirapan sa watch hours na yun.
So, ayun. And then, dapat nyo siyang ma-hit. So, ayun. Paano nga ba ma-hit yung 1,000 subscriber at yung watch hour? Dapat po tuloy-tuloy yung pag-upload nyo. Kahit hindi naman everyday, siguro pwede naman every other day, or basta sa loob ng isang linggo, meron kayong mai-upload na may papanood ng tao. Kasi isa yun sa makakadagdag ng mga pwede bang maging subscriber at yung watch hours mo. So, ayun. And then, yung pang-anim. Kumikita ba ang mga vlogger? Oo naman, yes. Oo naman, yes. Kasi, makikita nyo naman yan sa YouTube kapag nag-search kayo paano kumita, magkano ang kinita kay YouTube. So, makikita nyo yan na may kumikita na. Pero, kailangan nyo ng mga ito. Kailangan nyo ng Google AdSense PIN na para ma-confirm or confirmation na kayo yung may-ari nung channel na yon. At yung sponsorship at yung ang tawag dito, yung brand deals. Yung hindi ko pa kasi alam yung ganoon kasi wala pa naman ako ng sponsorship at saka wala pa nakikipag-brand, wala pa akong ka-brand deals na gano'n na yung nag-o-offer, wala pa. So, hindi ko pa siya na-i-experience. Sana soon. Ayun, sana soon. And then, yung pang-7, how to gain a subscriber. Ayun nga, upload consistent. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang, hindi man araw-araw, pero sana every other day, or hindi ka dapat mawawalan ng upload sa loob ng isang linggo. So, ayan, asa sa'yo na yun kung paano mo gagawin. Pero mas maganda is tuloy-tuloy lang. Ayun. Kasi mahihit mo rin yung 1,000 subscribers na yan. And then, pang-8, tips and advice. Yun, yung maging ikaw at yun, tawag dito, maging ikaw kung ano ka, kung ano yung gusto mong gawin, kung ano talaga yung nasa puso mo, yun ang sundin mo. So, ayun, syempre, dapat maging totoo ka, maging honest ka sa mga nanonood sa'yo, kung ano yung mga ginagawa mo. At yun, huwag kang mag-focus sa kikitain mo. Kasi guys, matidisappoint ka lang. Ayun. Ako, nahit ko ang 1,000 subscriber at 4,000 watch hour ng isang taon. So, ayun, di ba? Pero tinuloy ko pa rin at hanggang ngayon tuloy pa rin ako. At ayun, kaya meron akong ads ngayon sa aking YouTube channel. Pero hindi pa ako sumasahod guys. Kaya yan ang aabangan nyo sa susunod na upload at video ko. So ayun guys. Thank you, sana po nakatulong ako at nakatulong ako na ma-motivate kayo at madagdagan yung pag-asa nyo na ituloy si YouTube kasi mas maraming opportunity na pwede nyong makuha. So, ayun guys. Bye-bye. Thank you for watching.